subscribe dito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Pwede nagsalita na tungkol po doon sa lumalabas na issue. Tungkol po doon sa sabi ay nakipagbalikan na daw po siya. At siya daw po ay nakabuntis. Ano po, yun ang parang lumalabas doon sa issue. Bagamat hindi pinangalanan, pero nabanggit po kasi yung pangalan niya rito eh. Parang nadulas. Etong si Erwin. At yun na nga, sinagot po ni Kalingap Edu yung mga issue na yon kung yun po ay may katotohanan. At marami din po ang nagsasabi na dapat nga daw po ay magsalita etong si Kalingap Edu upang sa ganon ay malaman po talaga kung ano po yung totoo tungkol po sa isyong ito. Dito po ay makapanood natin kung ano po yung mga sinabi ni Erwin at yung mga sinabi din po ni Kalingap Edu. At syempre bibigyan po natin yan ng kaunting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bar Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate The Vlog, Jank Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan dito ay mapapanood natin yung mga sinabi po ni Erwin at yung mga sinabi din po ni Kalingap Edu kung ano po ang katotohanan tungkol po sa mga isyong ito. Ito po yung video, panoorin po natin. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni July Paunil. Ayun, suportahan po natin July Paunil, isang napakagaling na reactor ng Kalingap. Yan po ang number 1 na reactor ng Kalingap, July Paunil. Ito po yung video, panoorin po natin. Posible para sa akin. Pero yung sinasabi niya po na nagkita, sabi ko baka 50-50. Sabi natin na totoo yun kapag may ebidensya at kung wala naman, lalabas, hindi totoo po yun mga kabayan po natin. Siguro po, balikan mo natin sandali yung ilan po sa binanggit po ni Erwin TV. Paano? Hindi naman habang buhay maliit ng tiyan. Lumalaki din naman talaga. Ay, bakit tiyan? Bakit tiyan? Ala, grabing bulong yan sila. Nako, Mabilyones. Ang sweetness nila ate, Bilyones. Hindi mo mapagkamalang. Kaya pala parang wala lang pakialam si Kuya Kapeste. Ay, hindi pala. Parang wala lang pakialam si parang wala lang pakialam si Boy. Parang go with the flow lang, chill lang. Away-away na kayo dyan, sila, chill lang. Halaka! Meron palang mga hidden talent na pwede pala silang, ay grabe kaya. Ito lang po yung aabangan ng lahat guys. Huwag kayong magulat, huwag kayong magtaka na balang araw may ikakasal bigla. Magiging ninang po, talaga ako eh. Ay, magwilga ako pag hindi ako magiging ninang, magwilga ako. Isa ako sa mga nainis, tapos ang ending pala ay doon sa simbahan ang galit na galit si mother, ang galit na galit si mother. Hindi pati pinansin si Gabi. Bakit hindi nyo pinapansin si Gabi? Ang gwapo kaya sa personal si Gabi. Kayo? Makita nyo lang si Ido sa personal guys na. Uy! Gabi nga, Gabi. Gabi. Nadulas ka na. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag po yun Yung kanyang blind item ay talagang tukoy na tukoy kung sino. At nadulas pa po siya at kanyang nabanggit yung pangalan po ni Kalingap Edo. Mga kabayan po natin. So yan po yung lumabas na issue po kahapon. So sa pagkakataon pong ito, sa inyong kaalaman, si Kalingap Edo ho ay nag-live kagabi. Bagamat sa ngayon po, wala na po yung kanyang live. Naka-private na po siguro o kaya dinilit. Kung ano man po ang kadahilanan, hindi ho natin alam. Pero maliwanag po doon, mga kabayan po natin, kung inyong napanood, itinatanggi niya. Hindi po yun totoo. Hinighlight niya po yung pagiging buntis na issue, na kung siyang nakabuntis, imposible daw po yun. Tapos yung pagkikita, ganun din po, hindi. Kaya ako nag-live din ngayon talaga yung naka-entitled na paglili ng Yan po, kaya po ganyan kasi marami naman ako narinig kung ano-ano guys.
Nako, masyadong ano minsan, exaggerated. At nagagamit na naman ng todo ang pangalan ko eh. Mahirap talaga pag pera-pera ang kalaban. Mahirap. Hindi na ako na pwedeng ano. Hindi nila ako tinitigilan guys, ang mahirap. Sige po. So yun nga, marami Inis tayo natin yan. ako narinig guys. Ito yung tata. Nakabuntis na daw ako. That's, ang bihira. Tigilan yung mga ano, tigilan yung mga... Baka ikaw naman ang kayo katats. Kinasal na ako. Sino kakasal sa akin? Sino ba? Sino ba ang babae ko lang kasama dito? Dami talaga nila, no? Daming ano nila. Ang bihira, kalokohan naman yan. Ginagawa nilang ano. Ang bihira. Chay. Kung ano naging narinig ko, parang ano na guys, wala na sa ayos, ano? Sana ay ano. Tapos nakita daw kung saan ay ako naman. Kung bihira, kung wala nang pinag-ausap na kung ano, ang hirap ng ganyan. Kung walang pruweba, huwag kang parapaniwala guys, mahirap ang fake news. Yun, huwag kayo maniwala sa fake news. Pag walang pruweba, huwag kayo maniwala. Guys, okay? Pag walang resibo, huwag kayo maniwala. Yan. Dapat may receipt. Hindi yan pwede sa husgado. Nasalita lang. Hindi yan paniwalaan. Hindi yan paniwalaan. Panoorin niyo yung vlog ni Kuya. Liwanag na dito nga ay pinabulaanan ni Kalinga Edu. Ano po yung issue tungkol po doon sa siya daw ay nakikipagbalikan na. At ang sabi, nakabuntis pa nga daw po siya. Ano, medyo galit si Kalinga Edu dito, no? Bagamat siya ay nakatawa, pero halata po na naiinis si Kalinga Edu. Ano po, at ang sabi niya, bago tayo maniwala ay kailangan ay makita natin yung resibo. Ano po, kumbaga yung ebidensya. Tama naman po 'yon, ano? Kaya nga po, sabi ko nga po ay wag basta-basta maniwala kung wala pong ebidensya, ano? Kasi mahirap po 'yan, ano? Na basta-basta po tayo maniniwala sa hindi naman po totoo. Pero kung makakapagpakita po ng prueba, itong naglabas ng issue tungkol po dito, ay baka sakaling maniwala po tayo. Pero hanggat wala po sa pinapakitang prueba, ano po, ay huwag po tayo maniwala. Siyempre sa ngayon, naniniwala po tayo kay Kalinga Edu. Ano po, kasi si Kalinga Edu naman, ay alam naman po nating lahat na lagi naman po nagsasabi ng totoo. Ano po, lagi po siyang naandun sa katotohanan. Ano po, baka yung naglabas ng issue, baka ibinulong lang din po sa kanya. Ano po, tapos yun, ikinento naman din po niya sa kanyang live. Ano po, na pinagkaguluhan talaga. Ano, kahit po nga si Kuya Pal, nagsalita din no? Na kung babalik daw po si Kalinga Edu doon sa dating Kalab team, ay tatanggalin na po sa Kalingap. Kumbaga, malaki pong issue, ano? Ito pong nangyari doon po sa pasabog na ito ni Erwin. Ano po, pero kung makakapaglabas siguro si Erwin ng prueba, ay maniniwala po tayo sa kanya. Ano po, o kaya naman, kung sino man po yung bumulong kay Erwin, ano, kung meron po siyang maibibigay kay Erwin na parang prueba, ano po, siyempre, ilalabas po yan ni Erwin kung sakali na binigyan po siya ng prueba nung bumulong po sa kanya, no? Kapag po hindi napatunayan, siyempre, siya po ang pagsasabihan. Ano po, na hindi po totoo yung kanyang nilalabas ng mga issue. Ano po, kaya titingnan natin kung ano po ang mangyayari dito. Ano, pero sa ngayon, siyempre, naniniwala po tayo kay Kalinga Edu. Ano po, na yun na nga, ano, pinabulaanan po niya na wala naman pong pagkikita na nangyari at imposible daw po na mabuntis niya. Yun po ang pagkakasabi ni Kalinga Edu. Ano po, kaya tapos ang sabi niya pa nga ay maniwala daw po kung may resibo o kaya ay prueba talaga. Ano po, yan po ang maganda. Ano, dapat naman talaga ay may resibo. Ano po, bagong magsalita, dapat may pinapakitang resibo. Ano po. Kaya yun, ano, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.